I'm back mga kubak! Kamusta naman kayo mga papi? Sawan-sawa na ba kayong umikot sa apat na sulok ng bahay nyo? Tangin ng COVID to, nakakabuang, di ba? At para hindi tayo tuluyang mabuang, maghanap na lang tayo ng gagawin natin. And for those of you na hindi pa nakakilala sa akin, my name is Chocho and gumagawa ako ng mga cooking videos para sa ating mga nagsisimula pa lang matutong magluto. At wait lang, atras muna natin yung camera or ako yung aatras kasi parang ang taba ng pisiko. Okay, so balik tayo sa agenda natin. Huwag kayong aalis dyan kasi magluluto tayo ng ginatang halo-halo, baby! Let's go sa go! Ano ba yung mga kailangan sangkap para mabuo natin tong ginataang halo-halo natin? At ang nangunguna sa listahan, syempre, kailangan mo ng kamote! Yan, kamote. Maraming ganito ngayon. Labas pa rin kayo ng labas pag kayo nahawa ng COVID. Huwag kang kamote! So, ito, kamote. 20 pesos ang isa. Medyo mahal ang kamote ngayon. So, yan yung unang-unang sangkap na kailangan natin para sa ginataang halo-halo. At ang susunod sa listahan natin ay ang gabe. Oh, ito yung gabe na ginagamit mo sa sinigang. Ano bang English nito? Taro root? I don't know. Gabe. Yan, basta gabe. 15 pesos ang isa. Mahal din. And next we have plantain or saging na saba. Hirap na hirap ako maghanap kanina ng hinog. Ang bili ko rito is 50 pesos. Mahal, no? Next, meron tayong langka or jackfruit. 30 pesos ang 1/4. Puta ginto. Mahal, di ba? Meron rin tayong panutsa. Ito yung magpapatamis sa ginatan natin. So, instead of brown sugar ang gamitin, ang gagamitin ko today is panutsa. Susubukan ko kung mas masarap siya versus dun sa usual na brown sugar na ginagamit natin pag nagluluto tayo ng ginataang halo-halo. At syempre naman, meron tayong sago. 8 pesos ang isang cup. So, bumili ako ng 2 cup kasi medyo mahilig ako rito. Ano bang English nito? Tapioca pearl? Tama ba? So, comment down below kung tama yung English ko ng let's go, sago! And syempre, meron tayong galapong. 20 pesos ang 1/4. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa English. Glutinous rice. Na, hindi ko alam, basta galapong. Ito yung bilo-bilo. So, ito yung binubilog mo, tapos ginagawa mo rin palitaw. Yan, ito, galapong. Baby! And last but not the least, of course, meron tayong kakanggata. Or, ano ba sa English to? Coconut milk. Ayan, so binili ko yan, 20 pesos ang isa. Bumili ako ng 2. So, we have 40 pesos. So, all in all, magkano lahat to? Hindi ako marunong magkwenta. Bahala na kayo, kwentahin nyo na lang. At simulan na natin ang process ng pagluluto ng ginataang halo-halo. Siyempre, ang unang-una natin gagawin is babalatan natin yung kamote at yung gabe. Ihiwain natin sa maliliit. And then after that, ihiwain rin natin yung saging saba natin. And, of course, bibilugin natin tong galapong, baby. So, dyan lang kayo. Tara na! Okay, so simulan natin balatan yung gabi natin. So ito yung una natin babalatan and hihiwain. So yung paghiwa natin, itry natin na wag masyadong malalaki para madali rin maluto yung tubers natin or itong mga gabi and potato or not potato but sweet potato. So, iiwain lang natin siya ng pa-cubes. Huwag rin masyadong maliliit kasi pangit rin pag masyadong maliliit. So, yung tamang saktong hiwa lang. And syempre, after ng gabi,
Hiwain na rin natin itong kamote natin. So, pag in season, pwede rin natin haluan yung ginataan natin ng ube halaya. Kaso, naghanap ako kanina ng ube, wala akong makita eh. So, ang nakita ko lang ito, kamote. So, yung kamote, iba-iba rin yung kulay nito. Merong kamoting puti, may kamoting dilaw, ito, kamoting purple. Tawag nila ube rin, pero iba pa yung ube halaya. So, balatan lang natin siya, tapos hihiwain natin siya parang yung hiwa ng gabi natin kanina. Saging natin, yung iba hindi pa masyadong hinog eh. So, walang mabiling hinog kanina. So, hindi rin ako naglalagay na masyadong madaming saging sa ginataan kasi feeling ko maasim siya. Maasim kasi itong saging eh. So, medyo kinokontrol ko lang kung gaano kadami yung nilalagay ko. So, siguro tama na yung mga 5 piraso for the plantain. Or para dito sa saging saba natin. So, hihiwain lang rin natin siya kasi nilagay ng hiwa natin sa kamote. Kapag nito, hindi pa masyadong medyo hilaw pa tong saging na to. I don't know how this will play dun sa ginataan natin, pero hiwain na lang natin. And of course, after natin mahiwa yung kamote at saka yung banana natin, let's go over to our galapong. So, bumili ako ng 2 klaseng galapong. Yung isa kulay violet para lang mas maganda or ma-enhance yung color ng ginataan natin. So, ang gagawin lang natin dito, kunin lang natin siya. Ng maliliit, tapos bibilugin natin. So, yung iba gusto nila maliliit. Pero kung maliliit kasi matagal eh. So, tamad ako. So, yan. Bibilugin lang natin siya. Ganyan lang yan. Okay, so after nung galapong natin, dito naman tayo sa ating jackfruit o sa ating langka. Iwain lang natin siya ng mas maliliit pa. Bango. Nababanguhan ako dito sa langka eh. Kaso mahal niya, 30 pesos. Parang dinadaya pa ako nung ali kanina. Parang wala naman yatang 1/4 isang guhit to. And of course, prepare na rin natin yung ating panutsya. So with all honesty, first time kong gagamit nito. So hindi ko alam kung ano yung magiging epekto nito. Kasi usually pag nagiginataan ako, ang ginagamit ko brown sugar lang eh. So nagpagtripan kong gumamit ng panutsya today. So para mas madali siyang mag-dissolve, feeling ko kailangan natin siyang hiwain. So maliliit. Pero parang hirap. So feeling ko kailangan natin siyang hiwain sa maliliit. Para pag sinalang natin siya mamaya, mas madali siyang matunaw. So feeling ko rin, ito dapat yung unang-unang sangkap na kailangan kong ilagay dun sa kaldero natin. Alright, so yung unang-unang step
sa pagluluto ng ginataang halo-halo is to put water dito sa kaldero natin. And let's wait until the water boils. Tapos lalagay na natin yung panucha natin para matunaw siya dito sa tubig. And pag medyo kumukulo na yung water natin, feeling ko pwede na natin lagay yung panucha natin. So, tutunawin lang natin siya sa water. And pag medyo natunaw na yung panucha natin, we can add in yung unang plastic ng kakanggata natin. Then let's wait until kumulo siya ulit. And syempre pag rolling boil na yung kakanggata natin together with the panucha, pwede na natin ilagay yung ating tubers. So lalagay na natin yung gabi natin. And yung kamote, pwede nang sabay yan. So let's just cook this for 10 minutes. Takpan lang natin. And pag medyo half cook na siya, idadagdag na natin yung ibang ingredients natin. And at this point, pwede na natin idagdag yung second bag ng coconut oil natin or ng coconut milk natin, not oil, sorry. So, dagdag na natin siya. Ulit tayo until it boils and tuluyang lumambot yung gabi and yung kamote natin. Alright, let's check kung okay na yung kamote natin and yung gabi. Yan, medyo half cook na siya. Good. So, pwede na natin idagdag yung saging saba natin. And let's wait for another 5 minutes. And at this point, pwede na natin idagdag yung galapong or yung ating bilo-bilo. Ihulog lang natin siya ng isa-isa para wag magdikit-dikit. And then itong bilo-bilo nyo, malalaman nyo pag luto na to, lulutang to eh. So just like pag nagluluto kayo ng palitaw, pag lumutang na yung palitaw, sabihin luto na yun. So palitaw, ganun rin naman to eh, galapong rin yan. So ngayon natin siya and then let's wait until makita natin lumutang yung bilo-bilo natin. And after ng bilo-bilo, pwede na rin natin i-add yung langka natin. Yup. And syempre, i-add na natin yung huling sangkap natin, which is the tapioca pearls or yung sago. Sinadya akong marami akong ilagay na sago kasi favorite ko yan eh. Yan, sarap! So, hintay pa tayo ng mga another 3 minutes and then we're good. So yung tapioca pearl or yung sago natin, hinuli natin siya kasi luto na siya eh. Pero kung yung binili yung sago is yung hindi pa luto or yung uncooked na tapioca pearls, kailangan ilagay nyo siya sa unang steps ng process natin ng pagluluto ng ginatan. But since again, yung sago is cooked na, hinuli na natin siya. That's it! Pansit! Ginatang halo-halo! Sarap! Sarap!
that's it for our vlog today. I hope you find this video helpful. Subukan nyo itong lutuin, itong ginatang halo-halo or ginatang bilo-bilo. When I tell you, hindi kayo magsisisi, mga paps. And of course, pagkatapos nyo lutuin, let me know what you think. So comment down below. And for those of you who are not yet subscribed in this channel, please subscribe. And pakiclick na rin yung bell button para alam nyo kung may mga bagong upload akong videos. And that's it for me. Always remember, good food, good people, good times. Stay at home, wash your hands, baby, and the love.